Pero syempre, bago po tayo dumako sa ating issue at mga balita, dito po muna tayo sa ating Food for the Soul and Food for the Spirit. May isang palaka ang malaki ang paghanga sa mga ibon. Hangang-hanga siya sa kakayahan ng mga ito na makalipad. Gusto ko ring makalipad na tulad nila, sabi ng palaka. Ngunit ang tanong ay papaano? Isang hapon, nakakita ang palaka ng lobong lumilipad. Doon niya naisip ang solusyon sa kanyang pagkagusto na maranasang makalipad. Sabi ng palaka, gaya ng lobo, pupunuin ko ng hangin ang aking tiyan upang ako'y makalipad. At ganun nga ang kanyang ginawa. Humigop siya ng humigop ng hangin hanggang sa siya ay lumutang. Tuwang-tuwa ang palaka, lumulutang na siya, lumulutang na. Pero hindi pa kontento ang palaka. Nais niyang marating ang nararating ng mga ibon. Kaya't siya'y muling humigop ng hangin at humigop pang muli. Hanggang sa lumaki ng lumaki ang kanyang tiyan. At nang marating niya, ang pinakamataas na ulap ay napakalaki na ng kanyang tiyan na punong-puno ng hangin. Hindi na nakayanan ng kanyang katawan ng hangin. At dahil dito, ang palaka ay sumabog at nagkawatak-watak ang katawan. Pagbagsak sa lupa ng kanyang nagkapira-pirasong katawan, ay pinagpiestahan nito ng mga ibon at kinain. Sa kabilang banda, natupad naman ng kanyang hangarin na maging isang ibon. Ngunit sa isang mapait na pangyayari. Ano po ang aral na mapulot po natin sa kwento natin ngayong umaga? Lahat tayo mga kanyusik ay may kanya-kanyang katangian na ipinagkaloob po ng Diyos, no? Hindi mo pwedeng ipilit na maging kagaya ng isang tao kung wala ka namang mga katangian at kakayahan na mayroon siya. Minsan, sa labis na paghahangad natin sa kung anong meron ang iba, iyon din po yung nagdadala sa atin sa kapahamakan. Walang masamang mangarap, pero dapat kinakamit natin ito sa paraan na kaya natin. Dahil kung maghahangad ka ng beyond sa iyong kapasidad, o kapag sumobra ang ambisyon at hindi na kinilala ang sariling hangganan, doon po tayo napapahamak. Sa buhay, may mga pagkakataong gusto nating tularan yung iba na maging kagaya din nila. Ang tagumpay nila, no, gusto natin makamit din, maging katulad tayo nila. Yung posisyon nila, yung buhay nila. Pero mga kanyusik, hindi kasi pare-pareho ang ating kakayahan, hindi rin pare-pareho yung ating panahon, at hindi rin pare-pareho yung landas na ating tinatahak. Ang tunay na tagumpay po ay ang pagtanggap sa ating sarili. At yung mga katangian na meron tayo, yun po yung ating paunlarin. Base po, no, sa ating mga kakayahan, sa ating mga sariling regalo sa atin ng Panginoon, yun po yung ating pagyamanin. So kayo lagi natin sinasabi, no, yung contentment sa kung anong meron tayo. Kasi minsan kapag wala po tayong contentment, doon tayo nakakaisip, no, ng mga bagay na hindi na maganda. Yun po yung nagdadala sa atin sa kapahamakan. Sabi nga po sa Romans chapter 12 verse 6, having gifts that differ according to the grace given to us, let us use them. Bawat isa po ay may sariling kakayahan. Gamitin po natin at lalo pang paunlarin ang sariling galing sa halip po na mainggit at mag-asam ng lagpas sa ating kakayahan. Yan po ang ating Food for the Soul and Food for the Spirit ngayong araw po ng Thursday.